Hello Kathden fans! So medyo madami yung ating items ngayon mga kasumers ha. Yung mga ito ay hindi daw suplado si Sir Alden. Tapos yung on this day ng kanilang hug mga kasumbereros. And then yung about kay Maris no. So unahin natin ito mga kasumbereros. Itong pinost ng isang na hindi siya suplado mga kasumbereros. Kasi parang dun sa may tao dito sa may nakatapos nga lang na PMPC Star Awards mga kasumbereros for movies ay may isang fan dito na vinidyuhan no habang papalabas na sina Sir Alden mga kasumbereros sa event night or sa venue mga kasumbereros. Sabi dito sa kanyang caption, resibo na hindi suplado si Alden Richards. Hindi talaga siya suplado. May mga times lang siguro na pero yun nga no, talagang given na sobrang bait ni Sir Alden mga kasumbereros and down to earth. Hindi ka makita na mapapihira yung mga bilyonaryo, yung mga sobrang sikat mga kasumbereros na talagang down to earth pa rin at saka humble mga kasumbereros sa buhay no, kasi marami ngayon ang nagsisilabasan na marami mga artista na bago pa lang parang laki-laki na ng ulo no, parang ang yayabang na no, may mga ganung tipo mga kasus. Pero Sir Alden is sabi dito resibo, patunay talaga na si Sir Alden po ay down to earth at saka kumaga pa hindi siya suplado, hindi siya snubber mga kasumbereros. Pero mga times yung na random na syempre napapagod din sila. So which is very understandable mga kasumbereros. So sobrang kulit lang. And then ito ito ay parang parang nagsushoot yata sila nito mga kasumbereros. Pero hindi ko alam kung recent ito. Ang caption dito ay pag wala daw dumating na supporter kasi walang audio wala siyang boses mga kasumbereros. Pero sabi nung caption na nag-post ay isang admin din ni Alden, sabi niya kapag wala daw sila or yung mga fans or supporters sa taping, ipapack up niya na lang. Kaya magpalakas kayo lalo na next year may teleserye siya. So sabing gano'n ni Pops Alden dito sa caption mga kasumbereros. So malaking bagay din pala no na merong mga fans dun sa mismong taping area or sa hindi ko alam kung anong ginagawa nila dito. Hindi ko alam kung matagal na ito mga kasumbereros. Kasi kakapost lang kagabi. So maybe ito ay bago din mga kasumbereros no. Kasi nga kakapost lang. And then ito, may nag-demand no na may sequel daw yung kay Ma'am Julia Montes at saka kay Sir Alden Richards mga kasumbereros na sequel for Julia Montes and Alden Richards nga yung 5 breakups in a wedding daw yung title no. Parang parang dito parang gawa-gawa lang nila mga kasumbereros. So 5 breakups di ba and a romance yung nakaraan nila. Pero ito daw ay parang wala lang, gusto lang nila magkaroon ng sequel mga kasumbereros. Tapos pwede please. Marami rin naman na nag-agree no. Pero mas blockbuster kasi kapag si Ma'am Catherine ang kanyang kasama mga kasumbereros. Okay lang din naman no. Pero yun nga no, when it comes sa takilya, when it comes sa gross amount mga kasumbereros ay Kathden pa rin ang sakalam. And then ito, so inilalanaw ng isang Kathden admin kahapon, August 26, 2024. So ito pala yung no, petsa nito mga kasumbereros nung katapusan na ng shoot nila ng Hello Love Again mga kasumbereros sa Calgary. So ito na nag-hugs ang Kathden mga kasumbereros. Parang goodbyes na, no, goodbye na ito mga kasumbereros. Pero ito ay part na after nila dito ay nag-mall tours pa sila, di ba? Nagkita pa rin sila after nito mga kasumbereros kasi this was August. Tapos nagsimula sila October ng mall tours no, at saka mall shows mga kasumbereros hanggang sa premiere night sa November mga kasumbereros. So ito po yung time na ito. Parang inalala lang ng Kathden admin mga kasumbereros. So pati sila may record din mga kasumbereros ng ng Kathden mga kasumbereros sa kanilang files. Then ito, part ng Instagram story ni Sir Alden mga kasumbereros. Sabi niya dito is no moving on. Sabi niya dito. So parang yung mga anime characters or anime collections niya yata rito nakapost. Tapos sa taas ay orchids no. Parang si Mami Rio yata mahilig din sa orchids at saka si Ma'am Catherine mga kasumbereros. Kung kaya naka-display rin dito no. Hindi ko alam kung ito yung kanyang kwarto or part ng kanilang sala. Pero
connected ito dun sa may binigay niyang parang dito. Ganito rin siya, no? Anime collection, mga kasama na Demon Slayer nga na i-post natin kanina sa ating previous vlog. So parang no moving on. Parang naisip niya pa rin yun, pero kailangan niyang ibigay, mga kasama. May sentimental value kasi yun, no? Para sa kanya, mga kasambreros. And then si Mami Min, nag-post din siya, no, ng kanyang Instagram story. Sabi niya dito there's a girl who stole my heart. She is my granddaughter. Dito Lixin and then si Kiona. So dalawa sila, mga kasambreros. Tapos may eroplano. Hindi ko lang baka nakauwi na sila or parang something like that, mga kasambreros. Yung mga apo niya. Kasi nga, di ba, nasa Amerika sila nung mga nakaraang vlogs natin, mga kasambreros. And then ito, so yung ibang fans ay parang kay Ma'am Maris yata ito na fans, mga kasambreros. Sabi nito, is Maris now the name everyone's talking about, surpassing Catherine? Share my post. So sabi dito is parang naungusan na daw ni Ma'am Maris si Ma'am Catherine, mga kasambreros. Tama ba sila? Agree ba kayo naka-level na daw ni Catherine Bernales, Maris Racal? So ito po ay parang medyo mayabang ng konti, no? Kasi sa achievements, although si Ma'am Catherine din man talaga siya mayabang when it comes sa kanyang achievements, pero doon lang po tayo sa totoo, kasi marami na napatunayan, no, si Ma'am Catherine sa box office at saka sa mga ratings, mga kasambreros. And marami na siyang mga achievements, and then pelikula. So sabi ng mga fans dito ni Ma'am Catherine, wala pa sa kalingkingan, wala pa sa hintuturo ni Ma'am Catherine, mga kasambreros, si Ma'am Maris Racal. So para sa kanila wala naman yun, yung mga fans lang talaga, no? Yung mga fandoms yung nag-aaway-away or parang kinukumpara si Ma'am Catherine kay Ma'am Maris Racal. So hindi naman din sa pagmamayabang natin, no? Kasi si Ma'am Catherine ay marami na napatunayan sa mga pelikula niya pa lang dati, no? 2010 hanggang present, mga kasambreros, not mentioning pa yung Hello Love Again na billion ang kinita. So marami na siya napatunayan. So kumbaga her works, her achievements speak for yung kanyang level, mga kasambreros. So para hindi masaktan ay wag na ikumpara, mga kasambreros, no, si Ma'am Catherine kay Ma'am Maris Racal. And then ito, so may isang fan dito na nag-post, no? Ang kulit lang kasi yung kamay. Hindi ko alam kung sino si Sir Alden ito, kasi meron siyang yung kanyang relo, mga kasambreros, no? Parang siya yata ito, mga kasambreros. Parang in-approve niya yung Sting na billboard niya na naka-red na jacket nga siya, mga kasambreros. Pero parang siya nga to, mga kasambreros. Yung isang fan kasi yung nag-post nito, mga kasambreros. Pero I'm not really sure kung siya nga to, kasi maputi din siya. Tapos yung kanyang yung twinning nila na relo ni Ma'am Catherine, mga kasambreros. So I'm thinking na posible na siya nga to, mga kasambreros. Tapos, so actually that is it, no, sa ating Catherine items. Abang-abang pa tayo. And then to, sorry, last item pala ito, mga kasambreros, ha. Ito nasa pool. Ang kulit lang, ang cute ng ginawa nila dito. Picture lang to. Tapos nasa pool din siya dito, mga kasos, pero parang pinagalaw lang nila. Ang kulit, no? Ang parang inedit sa isang application sa cellphone, mga kasambreros. Tapos napasmile si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasambreros, after na nagkaroon ng glasses. So picture lang to, tapos pinagalaw-galaw. Kulit, no? Kayang gawin, mga kasambreros. Pero alam mong edited kasi may mga siya, parang hindi pulido, mga kasambreros. Alright, so natin sa ating Catherine items, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 27, 2025. Wednesday na po, sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasambreros. Ang title, Love Never Fails, na parati nating naririnig. 1 Corinthians chapter 13 verse 8, Love never fails, but whether there are prophecies, they will fail. Whether there are tongues, they will cease. Whether there is knowledge, it will vanish away. Kinukumpara, mga kasambreros, yung level ba, yung power, yung kayang gawin ng pag-ibig, mga kasambreros. Grabe, no? Actually, napakalalim po ng verse na ito.
And kung kaya sa tatlong pillars, tatlong haligi ng pananampalataya o ng isang Kristiyano ay yung dapat manatili sa atin yung pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Pero ang pinaka dakila, no? The greatest of these is love, mga kasembreros. That's 1 Corinthians 13:13 naman, mga kasembreros. So dito ay kinumpara ang pag-ibig, no, na hindi siya hindi siya na-failure, hindi siya, kung pag ginamit mo ito, mga kasembreros, ay makapangyarihan at parating magsasucceed, parating mananalo, parating victorious, mga kasembreros, kapag ang daladala mo sa puso mo ay ang pag-ibig, no, love, mga kasembreros. And it was also the weapon or yung daladala ng Panginoong Jesus, mga kasembreros, sa atin nung pinadala siya ni God the Father na pag-ibig. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish. John 3:16 yun, mga kasembreros. So, wala na ibang rason kung kaya pag-ibig na lang ang naging, kung pag-ibig ang naging rason ng Panginoon, ang naging dahilan niya na iligtas pa ang tao. Kasi nga, wala na pag-asa, no? But because of His great love, okay, 4-letter word, ay sinalba niya at niligtas niya ang tao sa tiyak na kapahamakan. So, that's John 3:16, mga kasembreros. Dito sa kontekstong ito, titingnan natin yung yung konteksto ng pag-ibig ng Diyos, okay? Yung pag-ibig na nasa tama. Kasi marami nagsasabi at ginagawa na itong gasgas na ito, actually hackneyed na ito, no, obsolete na ito na kasabihan na love never fails, love conquers, love wins, mga kasembreros, na panalo ang pag-ibig. Pero kahit na maling pag-ibig ay sinasabi pa rin na love wins, no? So ang konteksto po dito ay tamang pag-ibig. So ibig sabihin ng love po ay hindi po siya matatalo, no? It always prevails, mga kasembreros. So may mga propesiya, yes, may mga prophets, may mga prophecies, pero sila din po ay mafe-fail, no? Mababagsak din sila, mga kasembreros. May mga tongues. Yung tongues, ibig sabihin po ng tongues dito, mga kasembreros, speaking of tongues, no, ito yung lingwahe ng angels ng Panginoon, mga kasembreros, sa langit. So kung sa Christian church kayo ay narinig dito sila, no, speaking in tongues, pero hindi mo sila maintindihan because it's their communication with the Holy Spirit or with the angels of God, mga kasembreros. So they will see yung knowledge, no, kahit yung knowledge or kaalaman, mga kasembreros, ay walang-wala pa rin kung ihahambing daw dito sa pag-ibig. So this verse tells us about the eternal nature of love and contrasts it with other gifts like prophecy, tongues, and knowledge. While those gifts are valuable, they are temporary and will not last forever. So mahalaga, no, yung kaalaman, parati natin sasabi na mahalaga ang kaalaman, yung knowledge, yung understanding, yung wisdom, mahalaga yun sila, mga kasembreros. May mga prophecies na dapat nating gawing guide or panuntunan sa ating buhay araw-araw, yes. But compared to love, mga kasembreros, ay temporary lamang ang mga ito. But love lasts forever. Love is depicted as something timeless and unwavering. Timeless siya, mga kasembreros, kasi ang tao talagang nature na talaga natin yon. Kung nasa dugot laman na ng tao, ugali na natin yung magmahal at mahalin. Okay? We wanted to love and be loved, mga kasembreros, kasi nga founded tayo sa pag-ibig ng Panginoon. So, dito pa lang masasabi mo na may Diyos, mga kasembreros, at buhay ang Diyos because His nature is, God is love, no? Kung kaya tayo po ay bilang tao, naglulong, no, parating naghahanap kung saan tayo minamahal, kung saan tayo may minamahal, kung tayo po ay hindi na minamahal at hindi tayo nakakaramdam ng pag-ibig sa loob ng tahanan, parang gusto mong mag-asawa na lang or pumunta sa mga kaibigan kung saan ka nakakadama ng pag-ibig, mga kasembreros. So nag-iiba lang yung level, of course, no, ng pag-ibig ng tropa, pag-ibig ng asawa, ng anak, na magulang, kapatid, etc. So ganun po siya. The context of this verse helps us to understand that the Apostle Paul was emphasizing love as a vital characteristic for true Christian living. So talagang superior ang love, mga kasembreros, at bilang mga Kristiyano. Kasi tingnan mo kung ang asawa mo hindi ka mahal, kung ang anak mo hindi ka mahal, kung ang kapatid mo hindi ka mahal, tapos nag-aaway na lang parati, di ba? Parang ayaw mong tumira sa isang lugar na yan o sa loob ng tahanan because you don't feel
any love mga kasombrero. So kung kaya ang pag-ibig talaga, nga pag nasa sentro ng tahanan ang Diyos, ay sentro din po ang pag-ibig, no? Kasi nga ang Diyos po ay pag-ibig. In a world often filled with fleeting trends and temporary things, love remains constant. The phrase "love never fails" assures us that love is a foundation and a guiding force in our lives. This love is not just an emotion, it is an action that supports and uplifts others. So hindi lamang siya emotion mga kasembreros, hindi lamang siya salita, okay? Hindi lamang siya hindi lamang siya pinipreach. Ito po ay talagang sinusuportahan ng action. Kung kaya meron tayong love languages, no, yung physical touch, yung may mga taong tagang clingy, no, talagang tinatap ko sa likod, kaya mo yan. May mga taong gusto nang magregalo, kung pa yung gift naman yung love language na yun mga kasembreros. Yung mga tao naman na service, no, yung gusto kang paglingkuran o ikaw, dyan ka lang, sige ako mag-serve ng pagkain, ganun, o ako maglalaban ng ano mo. So, service na love language naman yun mga kasembreros. Yung affirmation, no? Yung words na encouraging words or uplifting words, kaya mo yan. Sige, kaya natin to. Ano bang pwedeng gawin? Sige, ang ganda mo naman ngayon, ang pogi mo naman yan. So, ganun yung mga affirmation mga kasembreros. Na may mga taong ganun ang ganda ng dress mo, ang ganda ng suot mo, ang ganda ng nag-blend ang kulay, ganun. So, ganun po ang affirmation mga kasembreros. So, yun po yung mga love languages mga kasembreros. And quality time, no? Isa ito sa pinakamahalaga talaga yung quality time. Yung mga taong nagmamahal ay naglalaan ng oras dun sa taong minamahal nila mga kasembreros. May it be your family, may it be your friend, may it be your best friend forever, may it be someone na malapit sa iyo mga kasembreros. The phrase "love never fails" assures us that love is the foundation. Okay. So this love is not just, the more we delve into the understanding of love as described in this chapter, the more we can appreciate its place in our relationship. So kapag hindi kasi natin ma-appreciate at saka malaman kung ano ang totoong love, no? Ano ba talaga emosyon ng bato? Kapag andyan siya, talagang tumitibok-tibok ang puso. Talagang natibok naman talaga ang puso mga kasembreros, no? It's just an expression of the world mga kasembreros. Pero ito po ay talagang kailangan meron tayong tamang pangunawa. Kasi ang tao, kahit na kunwari, no, may relasyon na yung gusto niyang karelasyonin. So, sasabihin pa ba nating love wins, love never fails, kahit na maling relasyon na, maling kalaguyo na yung iyong kung gustong gawing partner mga kasembreros, nagiging homewrecker katuloy, no? So, hindi po yun maganda. Kung kaya dapat sabi dito ni Apostle Paul, dapat ay magkaroon tayo ng tamang understanding kung ano nga ba ang pagmamahal, kung paano ito i-describe, paano ito i-act, paano ito isa pamuhay mga kasembreros. Finally, love never fails. This phrase emphasizes the reliability and steadfastness of love. We all experience moments where things fall apart, yet love endures. It can be comforting to know that love is a source of hope and strength during challenging times. May mga moments kasi na na may misunderstanding, tapos may away. Kapag may pagmamahal mga kasembreros, ay madali siyang nasa-solve kasi nga na-overpower ng spirit ng pagmamahal. Kasi spirit to no? Yung hindi pagkakaunawaan, yung pride, yung pagiging mayabang, yung mainggitin ka, yung seloso, yung wala sa lugar, no? Spirit yan sila na may espiritu ni Satanas mga kasembreros. However, kapag malakas ang espiritu natin ng pag-ibig, kasi nga parati tayo nagbabasa ng Biblia, parati tayong nanalangin, parati tayong dumudulog sa Panginoon, and we trust God mga kasembreros, and we do His will. So, mas malakas. Kaya nasasapawan at saka na-overpower ng pag-ibig at espiritu ng pag-ibig, ng love mga kasembreros, yung espiritu ng kayabangan, ng hindi pagpapatawad, ng pride, and so on mga kasembreros. Kaya dapat lang talaga napalakasin natin ito sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita niya araw-araw, panalangin, and pagdulog sa Panginoon. Kasi kapag malapit ka sa sandok, pag malapit ka sa kaldero, marami kang makukuhang blessing, marami kang makukuhang pagkain or ulam ba dyan kapag malapit ka sa kaldero. So, ganun sa Panginoon, kapag malapit tayo sa Panginoon parate, no, nanalangin tayo and we spend time with Him, ay marami rin tayong blessings, marami tayong masasalok na pag-ibig,
na awa, na pagpapatawad, and so on, ng humility, and all good attributes mga kasembreros. Parang gano'n lang din yun sa literal nating buhay mga kasembreros. Kung meron man tayong taglay na character, no, kung kumpara natin sa lahat ng characters na maganda, ito po ay pag-ibig, because love never fails. Kaya ang pag-ibig na ito ay hindi nagtotolerate ng mali, no? Hindi nagre-rejoice at hindi nasisiyahan sa mali. Kasi yung mga tao na nasisiyahan pa sa relasyon nila, ay marami na palang nasirang pamilya, nasirang mga kinabukasan ng mga bata, and so on. So tapos same sex pa yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. So sabihin pa ba natin na love wins mga so parang ganoon ba na mga katotohanan na dapat ay ni-embrace natin at is nasa pamuhay mga kasembreros. So we share the gospel, we share this with love naman mga kasembreros, not condemnation. Alright, so yun lang po sa ating Word of God ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and another love mga kasembreros that never fails mula sa ating Panginoong Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. In His mighty Son's name we pray, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, paalam po.